yung deception. Actually, nung narinig ko yung deception, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? When you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Diba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na, siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw, namasulti. Well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos na ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. Klaro na yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So, Alright, good morning everybody. Good morning. And today, makinig tayo kay BP Sara. Sa mga hindi pa nakapanood, kahapon yung habang-habang press con ni BP Sara. Hindi nga natapos. Andito po yung mga highlights, lalo na po yung mga banat niya dito kay BBM. At saka dito rin kay Tambaloslos. Oo. Alright, wag natin itong patagalin mga guys kasi medyo mahaba itong makinig tayo kay BP Sara. Andito rin yung ipapahukan niya yung libing ng papa nila pag hindi sila titigil. Oo, pakinggan natin ng mga guys na maganda tong kay BP Sara talaga. Talagang all gas, no break na si BP Sara. Sabi nga niya, you can drag me to hell. Alright, let's go. Makinig tayo kay BP Sara mga guys. And subscribe kayo and put some like. Sa Davao City. At that time, bago ako bumaba for mayor, Davao City, nabayaran namin yung utang ng Davao City. 0 ang utang ng Davao City. Number 4 kami sa competitiveness across the country among all HUCs. Number 8 kami sa pinakamayaman na syudad. Insurgency free kami. Ang dami naming awards. If I remember the number right, 117 awards ang 2016 namin until 2022. Ang mga recognition namin sa lahat ng ginawa namin sa Davao. Hindi na nila kami matalo sa most child-friendly city in the Philippines. Nag-Hall of Fame na kami sa Davao. So naisip ko, well, baka naman, kung mapuntahan ko yung ibang lugar, may isip nila na, pwede yan dito sa amin. That will improve the quality of life of our kababayan. So anyway, sana talaga siya kasali. Sinisiksik lang niya yung sarili niya. Totoo yan. Ito yan. Papunta tayo kay Martin mamaya. Gusto niyo? Tawag sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa house. Tambi! Anyway. Nagkaroon kami ng ibang meeting. Sa Cebu pa rin. Face to face. Ako, si BBM, Center Army, and one other person. He's a private citizen. Hindi ako nagpaalam sa kanya na sasabihin ko na nandoon siya. So may isang tao pa doon who can say that this really happened. So sabi ko,
Again, I've not seen my numbers. Kung mananalo ako. Sabi ko, okay lang sa akin tumakbong Vice President. Sabi ko, number one, siguro man ma-reduce konti ang disappointment ng mga tao sa hindi ko pagtakbong President. I think may intindihan na nila. And ito na lang yung i-offer ko sa kanila mag-Vice President ako. Number two, madaming big ticket projects si PRD sa build at that time na gusto ko sana makita na magawa para sa bayan kasi hindi natapos. Kasi kulang nga talaga ang 6 years. So sa ngayon, magte-third year na tayo, wala pa tayong nakikita na big ticket projects, di ba? For 2028, huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita. Kasi it takes more than 6 years to prepare for a big ticket project. So sabi ko, and sinabi ko sa sarili ko, bata pa naman ako, hindi naman ako nagmamadali, wala naman akong papupuntahan. And naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number 4 na kami. Naisip ko, I don't think kaya ko siya i-elevate to number 3, number 2, number 1. Hanggang dun lang yung kaya ko gawin. So, ibibigay ko sa iba, maybe they have more ideas, more innovation para mapagawa nilang number 3 ang Davao sa buong Pilipinas. So, I said, okay, I need to see my numbers. Sabi nila, okay, we can do a quick and dirty survey. Sabi ko, oh, sige. Sabi ko, gawin nyo. And then you come back to me kung ano ang nangyayari. So, napagawa sila. And then, tinawag nila ako. Sabi nung nag-survey, ito yung survey. Okay naman, sabi nung nag-survey, huwag lang kayong maghiwalay, mananalo kayong dalawa. Ito yun. Hindi pwede mag-picture, pero pwede kayo pakita sa inyo mamaya. Klaro na yan. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung hindi marunong. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako, ganun talaga. Hindi ganyan. So that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, 2 lang. Para pantay. 2 lang. Sabi ko, 2 lang. Ang request ko sa iyo, if you win, 2 lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one kami online. Pero meron akong nabasa somewhere na merong nakikinig sa side niya. Kasi nag-post yung taong yon. Pero yun yung request ko at the time. Kami lang 2. Sabi ko sa kanya, pag nanalo ka, 2 ang hingin ko sa iyo. Unang-una, yung trabaho ko. I want to work sa security sector. Kasi there will never be development kung hindi solid ang security backbone mo. Hindi ko sinabi sa kanya yan. Pero, dinanong niya ako, bakit Department of National Defense? Sabi ko sa kanya, kasi karamihan naman ng problema ng insurgency, ng terrorism, nandyan yan sa Mindanao.
kinalakihan ko yan, naiintindihan ko siya. In fact, mamababa ako, insurgency free na ang Davao City. So, naiintindihan ko siya. Yan yung gusto ko na trabaho. Isa, Hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, ma'am. Can you elaborate po? hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Kasi sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. May madaming mga negative tungkol sa listahan. Okay. Yun, di ba? Grabe, BP Sara na. Dire-diretso na. Wala na talagang wala nang break itong work, guys. O, kita nyo, mas pa ito si Sara mas bagay pa maging presidente. Alam na talaga kung anong responsibilidad ng isang presidente. Itong bangag, parang wala lang. Ay, nako. Di ba? Kita ninyo yung Davao. Davao mga guys, totoo talaga yung sinasabi ni BP Sara. Sipin nyo, nabayaran nila ang utang ng Davao City. Kaya nga, palaging example yung Davao Kaya nga din, nabinoto natin si Digong, di ba? Si Duterte. Dahil dyan, example yung Davao City. Oo. Tapos ngayon, pinipilit nilang sinisirahin. Pero, pag hindi talaga titigal itong mga to, tingnan nyo naman dito, yung sinasabi ni BP Sara patungkol doon sa si Marcos Sr. na nalibing sa libingan ng mga bayani. Oo. Tingnan natin yung payag ni BP Sara. Lagot ka ngayon. Lalo na itong si Amy Marcos. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ano na po nangyari ngayon? Kalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Merong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Hindi niyan, hindi siya, she's I believe, a sincere person. Hindi kasi conversation yun group chat yun. Banat sila ng banat. Sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, hukayin ko talaga yan. Tapon ko yun sa Philippine Sea yung tatay. Okay, so pwede tumuloy na muna tayo. Ha? Kasi gutom na ako. Ma'am, Oh, ma'am, Kelly Cordero po from Bawang Radio. Ma'am, sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakad ni PBBM. Kung irarank niyo po, in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? nasabi ko kanina, 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko na kanina, di ba, kung kayo gusto niyo, wala naman akong problema. Huwag niyo na lang ako isali. Ako, hanggang number 2 lang ako. Wala ang number 1 ng Pilipinas ngayon. Kung meron man, ang daming number 1, iba-ibang direksyon. Ako na lang man isa na iiwan dito. Ako na lang isa na iwan dito. Nagsama-sama na ang mga dayuhan. Huwag niyo ako nagsasabi on foreign policy. Mga dayuhan, mga NPA,
mga smuggler, mga drug addict, ang mga yellow, liberal, at sino yung isa? Administration. Sama-sama na yan sila lahat. Ako lang na naiwan dito sa kaya nga ito lang ang lamesa natin. For what? And then, di sila ganahan siguro sa kuha, tingalig di sila ganahan sa kuha. Kaya naman din ang mga insecure. So, ang tagline ng OVP is para sa Diyos, bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Hindi na po ngayon. Starting today, ang tagline ng OVP is Drag Me to Hell. So, yung PRD, tatakbo akong mayor. You know the reason why? Ayaw niya ng ibang tao. Ako lang ang gusto niya. Because I don't take bullshit from anyone. Even President Duterte. That is the reason why. So, I will not take their bullshit. Bullshit sila. Sila ang bullshit. May I request the parents to give context doon sa sinasabi ng Vice President. Alam ko, nakikita, naririnig ng mga bata, pero bigyan nyo na lang ng konteksto na sometimes people curse. Ano na? So DepEd. So, personal, and then, bakit ako nag-resign, umalis sa administration, DepEd. Alam niyo na yon. Sinabi ko na yan, 2 tao lang nagkokontrol dyan. Ulitin ko lang mabilis. Si Zaldico, Martin Romualdez. Kita natin yan. Tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAA, tingnan nyo ang tingnan nyo ang NEP, tingnan nyo ang GAB, General Appropriations Bill, tingnan nyo ang GAA. Makikita ninyo ang galawan dyan. Hindi na siya kailangan ng expert. Sundan nyo lang kung ano yung nagbabago. Anong isa pa? Na-proof ko dyan, yung AKAP. Diba? Nagtalo sila sa AKAP. Sinasabi ng mga senador, hindi namin nakita yun noon eh. Sabi ni Zaldico, o diba? Pinirmahan nyo, digital signature ninyo, pinahiram ninyo, pinirmahan nyo yan. Nandun yan. Wala nang bycam na nangyayari. Ang sa akin lang, presidente ka, diba? So you have the full cabinet of experts, finance experts, nandyan sa iyo. So nakikita nila, diba? President, Mr. President, ito po yung NEP natin. Pero pagdating po sa GAB, ganito na po yung nangyari. Di ba magtatanong ka na, ano nangyari? Bakit naging ganito? Di ba? O ako lang ba yun? Well, kung ako yun, ganun. Ano nangyari? Bakit ganito na ang GAB? Pagdating ng ang Senate, ano nangyari? Tingnan nyo. Bakit ganito na? Pagdating ng BICAM, diba? Merong daming insertions. Walang paper trail, and then suddenly sa BICAM nandoon na. Uy, di ba magtatanong ka? Bakit ganito? Ano nang ginagawa sa budget? Well, hindi ko nakita yun Hindi ko lang alam kung alam niya. But there is an expectation that alam mo, kasi ikaw ang nag-submit ng NEP, and nakita mo kung anong lumabas sa GAA. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So merong president na
Ah, okay. Ito yung map. Then after a few months, okay. Ito yung map. Yung wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. So, that's the end. Budget. Ang huli is yung taong bayan. Okay? So, pwede ba, pag nakita niyo siya, sabihan niyo siya, alam niyo, don't ever mention her name or say, I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagganito ba? Ayoko yung pag-usapan, yung mga ganito na bagay. So, sabihin niyo sa kanilang lahat, huwag niyo na lang magitin yung pangalan niya kasi pag binanggit niyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell best friend. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit sabihin, kailangan mo pa sabihin na, oh, nabudol niya ako. So, taong bayan. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Yun. Hindi para sa akin yon. It's their happiest day. So, nagsama kami. Sama kami. Katayo kami. Yun. And, merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero, bata ito eh. So, ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And, ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So, meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, sabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, nasakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin guys sa mga katabi ko.
So, na-realize ko, toxic na ito. Grabe ba? How disappointing talaga. Presidente ka eh. Alam nyo yung bata kasi. Hinihingi na niya yung relo dahil pangarap na niya yun. Hindi man importante yung halaga doon kung magkano yun. Ang importante kasi doon, galing yan sa presidente. So, karangalan ng isang bata. At saka talagang pangarap. Inisnab lang itong Pangulo, di ba? Tinanong pa, bakit? So, kitang-kita na hindi mo alam, Mr. President, na special na okasyon niya, parang birthday yan eh. Diba? Gago. Hindi maganda talaga ang ugali nitong Alam mo kasi mayaman na itong mga Marcos. Ang dami na nagkayamanan, ang dami pa nga nang ginakaw. Yung relo ay hindi kayang ibigay, di ba? Tapos nagtawanan pa yung mga tao sa gilid. Talagang nakakainis pakinggan. Nakakainis yung lalo na marinig yung nagtawanan pa. My goodness ka, Mr. President, nakakahiya ka. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, yung batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then, I'll cut his head. So, doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. And then, so hindi pa natigil. Doon sa Tamayong, sa barangay Tamayong, sa Davao. Alala niyo? Pinukpok nila yung mga tao doon. Hinampas, pinukpok. Doon sa diversion road ng Davao City, tinirgas nila yung mga tao doon. Isang tao lang ang hinahanap mo ha, bakit mo pukpukin yung 30? Bakit mo itirgas yung 100? Paano nag-surrender yung tao? Di ba kinausap lang? Kinausap lang siya. Mag-surrender ka. And then he said, okay, I will surrender. So anong purpose na pukpukin nyo? Yung tao na hindi naman niya alam na saan si Pastor Kibuloy, nandun lang siya, nagtatrabaho. Doon siya nakatira. Anong purpose? Anong purpose na i-tear gas mo yung tao for expressing his desperation, his frustration, his anger? Para lang maghanap ng isang tao na in the end, paano nag-surrender? Kinausap. Nag-surrender siya. Kinausap siya. Walang napukpok, walang natirgas, walang nasaktan. And then, kailangan nyo talaga ganunin ang mga tao. And then I said, it's all over. So, umupo ako with the table ko sa DepEd at the time. Sabi ko, sarili ko, okay, let's go to hell. Lumalapit, nagsasabi na, we are in this shit hole because of you. And sinasabi ko din, I'm sorry. I'm sorry, but sabi ko sa kanya, kung bigyan ako ng Diyos na pagkakataon, yan lagi yung sagot ko. Kung bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, bawiin ko lahat yan.
Hindi ko pawiin yung nangyari. Papawiin ko yung dapat para sa bayan. Alam niyo, next week na lang yung kay Martin. Pero si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Kakahiya. Si Martin ba? May red flag na yan si Martin eh. Magkatabi kami niyan sa airplane mo. Pero yes, imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya. Gusto nila impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nag-fishing sila na nag-fishing, nahanap sila ng hanap. Alam nyo, before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So, binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Diba? Yan, di ba? Alam na alam ni BP Sara kasi yan eh. Abogado yan, BP. Tambaloslos. Kaya itong si Tambaloslos, gusto niya talaga mag-impeachment. Na problema nila, wala sila makitang gusot. Kasi ito nga ang ano eh, commission audit, nagsabi na nga, ayaw itong maniwala, itong Tulongges. Hindi kayo commission audit po. Kongreso po kayo, baka nakalimutan nyo. Kinuha nila kasi lahat ng data patungkol dyan sa confidential fund. Kasi doon lang talaga sila namimingwit. Hanggang ngayon, wala pa na silang nakuha, kaya hindi sila makapag-declare ng impeachment. Ay, naku mga guys. Maganda ito. Maraming salamat po, BP Sara. Talagang maliwanagan po ang lahat. Marami pong yung mga tanong ngayon nasasagot na po. Talagang nabudol, talagang humingi ng tulong itong mga hinayopak ng mga Marcos, itong sila Amy. Inamin na nila na hindi talaga sila mananalo kung wala ang tulong ni BP Sara. Kaya halos lumuhod sila doon sa Davao. Ngayon walang mga utang na loob. Ginanito nyo si BP Sara. Sabi ni BP Sara, you can drag me to hell if you want to, then let's go to hell. And maganda rin yung sinabi ni BP, no? Sana bigyan siya ng pagkakataon ng Panginoon, no? Maibalik sa taong bayan, no? Yung naabuso, yung karapat-dapat sa taong bayan, lalo na dyan sa ayuda. Maging patas sana yung ayuda. Ang daming reklamo dyan. Dapat yung ayuda niyan talagang doon sa mahihirap talaga. Yung kapos talaga sa kita. At saka yung in crisis din talaga. Hindi lang puro mga kakampi ninyo, mga tinatawagan niyo. Alright mga guys, thank you for watching. And again, gusto ko magpasalamat sa mga bago kong subscribers. Marami pong salamat. Ako po ay Bisaya. I'm just trying hard na makagawa po ng ganito. Kahit na equipment ko po, ito lang po, cellphone po. Nahihirapan po akong mag-live. Mahirap din po tayo. No? Pangarap ko lang na marating na yung sweldo ko dito sa YouTube. Na-monetize na ako pero hindi pa ako nakakuha kasi wala pa yung PIN code sa Google AdSense. Pero hopefully darating yun and isi-share ko din sa inyo yun. Thank you so much mga guys, no, sa lahat ng mga nag-subscribe. Thank you po sa mga tiwala ninyo. Palagi po tayong magre-react sa mga ganitong mga pangyayari kasi it is our right, no, to criticize them. Kung ayaw nilang i-criticize, huwag sila dyan sa pwesto. Umalis sila sa gobyerno. Kasi pera ng taong bayan, dapat lagi natin bantayan. Kasi every now and then, marami rin kasi makakaabuso talaga yan. Pera, grabe ang power ng pera. Tingnan mo na nangyayari sa mga crocodilos, di ba? Alright, thank you for watching mga guys. And again, God bless you all po.